Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kumusta na kayong lahat? Welcome sa Gospel 24/7. At ang topic natin ngayon ay Stage 3 ng job suffering or the stage 3 of job suffering. And sa ating pag-aaral ngayon ay yung ikatlong bahagi, stage ng kanyang suffering, nagumpisa sa una, ay yung the lost or he lost the support of his wife. At itong portion na ito ay syempre pinakamahirap ito na pagkakataon na kung saan ay ang isang tao ay hindi siya suportahan ng kanyang mahal sa buhay. Kaya sa pagkakataon na ito ay pag-aralan natin ito at makuha natin ang pinakakalooban ng ating Panginoon. So kung kayo nakahanda na, may mga bagay lamang na kung saan ay magiging katanungan natin sa topic na ito. Can we remain faithful when people closest to us do not understand our suffering? Kaya mo pa kaya? Ayun ang tanong doon. Kaya mo pa kaya na manatili kang tapat sa iyong calling, sa iyong panawagan, sa iyong pananalangin, pananampalataya kung walang sumusuporta sa iyo? Well, we have to be prepared na kung sakali man na dumating sa panahon na yon ay tayo pa rin ay makakapanatili pa rin. And then another na katanungan ay will we still hold to our integrity when we are discouraged by others? So, maring nagkaroon na kayo ng karanasan, discourage kayo ng iba. And then yung integrity natin na panatili o mapapanatili ba natin kung dinidiscourage na tayo ng iba. Anong ibig sabihin ng integrity dito? Na yung idea na hindi tayo gagawa ng sabihin natin labag sa ating konsensya, labag sa kalooban ng ating Panginoon, kundi mananatili tayo na hindi natin iuumit at mag-uumit o mga bagay na isu-shortcut natin or cutting corners na sinasabi nila. And then we will still hold to our own integrity dahil kahit walang suporta ng iba, at least alam natin na mayroon isang sumusuporta sa ating lahat. And then lastly, how should we respond when pain pressure us to speak wrongly against God? Napakagandang tanong ito. Ano ang ating magiging pagtugon o kasagutan kung yung ating mga mahihirap o yung ating pain at pressure na dinadaanan natin ay ito'y magtutulak ba sa atin para tayo ay magsalita ng against sa Lord? Okay, so pwede natin sabihin na yan ay malaking temptation talaga na kuminsan napakahirap din ma-overcome yung hindi tayo nagsasalita ng pangit. Like yung matinding pagrereklamo, pag-aalinlangan, kundi tayo ay cool lang at saka tinitiis natin and nakahapanghawak tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So si Job ay naranasan niya ang lahat ng ito at ito ay na-lost niya ang position niya. Doon sa una, yung children niya at saka yung kanyang at this time yung health niya, yes. At doon sa kanyang pinakamahina na moment, yung kanyang asawa ay nagdagdag pa ng additional another emotional na pain by saying curse God and die. Yan ay sa Job kabanatang 2 talatang 9. So dahil dyan ay masasabi natin na yung asawa niya, instead of helping and instead of receiving comfort from his wife, ang nangyari ay si Job ang kanyang na-receive ay discouragement.
Okay, dahil ito'y mabigat sapagkat iyan ay closest person to him. So ang isang bagay na itinuturo sa atin dito na ang suffering can become more heavier, nagiging mabigat ang mga suffering na ito. At kung nawawala yung suporta, nawawala yung suporta sa atin nung ating mga inaasahan. But then, hindi tayo dapat masiraan ng loob sapagkat ang ating Diyos ay nananatili. He remains near to the broken-hearted and He is there to support us all the way sapagkat siya ang ating Diyos na makapangyarihan. Kaya dyan ay ang ating unang magiging main na pagtalakay ay yung experience ni Job na kung saan napaka-painful na discouragement na kanyang inabot. Alright, so dahil dyan ay yung sa Job chapter 2 verse 7, Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the sole of his feet to the crown of his head. And then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity?" Cursed God and died. Then the Lord, verse 18, dito naman sa verse yes, yan muna ang ating basahin and makita natin doon na yung kanyang wife finally nagsalita na at hirap na. Kaya nga lang super negative naman ang inabot niya kung bakit ay pwede nating paghinalaan na yung asawa niya ay hirap na sa nakikita niya sa kanyang asawa. At yung asawa niya pwedeng hindi siya ganun kalalim sa pananampalataya. O kaya naman, natalo na yung kanyang asawa nung mabigat na dinadaanan ni Job na nangamatay ang mga anak, nangawala ang kanyang mga alagang mga animals at yung ibig sabihin yung kabuhayan nawala. At this time kalusugan niya ang nawala. And then dahil dyan ay kasunod na ngayon yung asawa niya ay wala ng suporta sa kanya. Ito ay mabigat emotionally. Ito ay emotional pain na masasabi natin dahil nag-i-expect ka na yung pinaka kasama mo sa buhay. Susuportahan ka hanggang sa kamatayan. Till death do us part, sabi pa nga. And then kung kayo ay nakakaranas ng mga ganyan na pagsubok, or ganyan ang inyong pakiramdam, pwede rin natutuon namang nawalan na ng suporta ang inyong mga mahal sa buhay. So dito sa pagkakataon na ito, that could be dito sa kaso ni Job ay ang kanyang asawa, but then in many cases, in many instances ay pwedeng kaibigan or close friend, mga taong mahalaga sa atin o mga tao na sila na lamang yung inaasahan natin. So hindi lang ito exclusive sa mga may asawa, kundi kung paano ay may mga tao na wala namang asawa pero mayroon silang best friend o inaasahang tao, pero dumating yung panahon na feel mo, maaring hinala mo lang, yun din ang isang bagay, maaring hinala mo lang, pakiramdam mo lang, sapagkat sa aking pagkakaalam, yung mga taong nasa yung mahirap yung dinadaanan, painful yung kanilang mga problema, ay kung minsan ay mahina o marupok ang kanila ng pag-unawa, na ibig sabihin madali nang magtampo, maghinala, na hindi sila sinusuportahan sapagkat nasa mabigat silang kalalagayan. So pwedeng ganon. So pwede rin naman natutuong hindi nga sumusuporta sila. But then yan ay maglagay tayo ng encouragement sa ganyang kalagayan na ang bandang huli na magiging katatagan mo kung sakaling totoo na hindi ka na nasuportahan ng mga inaasahan mo, including yung institution or grupo or organization na
na hindi na nagpakita ng suporta, ang encouragement natin ay kapag may pananampalataya ka at naniniwala ka sa salita ng Diyos, kailanman ang salita ng Diyos ay hindi sinungaling, na ang Diyos ay kasama natin hanggang sa dulo ng sanlibutan, hanggang sa dulo ng ating buhay. Yan ay pangako ng ating Panginoon at walang nalilihim sa Kanya. In a way, ay hindi ka pa rin hopeless at hindi ka pa rin nag-iisa. You're not alone, sapagkat ang totoo ay kasama mo ang Panginoon hindi lamang sa panahon ng biyaya, pati panahon din ng kagipitan at mga kahirapan, kasama natin ang ating Panginoon. Alright, so ang importante dyan, mapangalagaan natin yung ating puso na hindi magkasala at hindi natin itakwil at hindi tayo bumitaw sa ating paniniwala sa ating Panginoon. Kaya yan ang isang mga bagay na dapat nating matandaan. So nakaka-relate ba kayo sa ating pinag-uusapan ngayon? Mayroon ba kayong suffering na dinadaanan sa inyong mga buhay? At kung mayroon ay natatangi o nararapat ang pagtalakay na ito sa buhay ng isang lingkod na ang pangalan sa Biblia ay si Job. Kaya ngayon ay pag-aaralan ngayon natin na yung pangalawang bahagi. So nakita natin yung una na na-experience niya yung napakasakit na discouragement from his wife. And then yung pangalawa na ating tatalakayin ay yung sinasabi na kung saan pinanghawakan ni Job ang kanyang integrity kahit ito ay nasa under pressure na. Dahil number one nga ay question ng kanyang wife ang kanyang integrity. But si Job ay nag-refuse siya na i-abandon niya ang kanyang pananampalataya. Take note na ang labanan dito sa usapan ni Satan at ng Diyos ay kung si Job ay i-curse, itatakwil niya ang kanyang Panginoon kapag dumanas siya ng hindi blessing, kundi mga bagay na hindi mo mapaniwalaan, unthinkable. Parang hindi mo maiisip na magkaganoon. Pero si Job ay, yung integrity niya ay pinanghawakan pa rin niya. Ibig sabihin, hindi siya nagpatalo. Bakit kaya? Dahil yung kanyang perspective ay napakaganda, sentrong-sentro sa kaisipan, plano ng Panginoon. Mahalaga po yung alam mo yung plano ng Diyos sa iyo at yung eternal plan ng Diyos sa iyo, kasi bandang huli naiintindihan mo na ang buhay dito sa lupa ay puno ito ng challenges, puno ito ng pagsubok. Kaya ngayon, kung sakali man na magtapos at hindi na natin ma-enjoy yung kabataan, yung kalakasan at nandoon na tayo sa mga bagay na kung saan ay may mga sagabal na sa ating normal or dati nating ginagawa, tandaan natin na ang pagwawakas ng mga bagay na paunti-unti ay leading to doon sa kaganapan na lahat naman ng mga ligtas at may pananampalataya sa Diyos ay nakaabang naman doon yung grand plan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, hindi tayo dapat na mag-alinlangan at magkaroon tayo ng sama ng loob sa Diyos at magkaroon tayo ng reklamo na sinasabi, kundi doon ay atin pa rin sasaliksikin, titingnan kung ano yung tinuturo ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, so dahil dyan, alam natin na sa pagkakataon na kanyang hinahawakan ang kanyang integrity, alam natin sa ating pagbabasa na si Satanas ay mayroon siyang layunin na kung saan ay gusto niya na sumpain ni Job ang kanyang Diyos, nang sa ganon at hindi na siya magtiwala sa ating sa Diyos na sinasabi. At yung pangatlo
na kung saan nasa suffering niya ay ito ay suffering para pinahintulot para ma-prove yung kanyang tunay na pananampalataya na kung saan ay hindi base sa pagpapala, hindi base sa comfort o sinasabing magandang kalagayan, magandang sirkumstansya at kundi ang pananampalatayang ito na hindi na nawawala, hindi base doon kundi base doon sa kanyang reverence for God Himself. Yung kanya mismong pagkatakot, paggalang, pagmamahal at yung pagtingala niya sa ating Panginoon. Sapagkat nakita natin na kung saan ay si Satan, sabi nga niya ay kaya kaya ba yan si Job ay may takot sa iyo? Yan ba'y walang kadahilanan? At dahil doon sinabi nga niya kasi naman nilagyan mo naman siya ng matinding protection at pinagpala mo ang kanyang mga gawa ng kanyang mga kamay. Subukan natin na alisin yung mga biyaya na yon at subukan natin na yun ay mawala. Okay, so dahil dyan ay parang mayroon pagcha-challenge na inaccept naman dahil naman ay ang nalalagay naman doon sa pagsubok na ito na darating kay Job ay ang kanyang ganap na katapatan, ang kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Ang nilalaban ng Diyos dito, well, hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako itatakwil, hindi niya ako curse. Actually, siya ay matuwid na tao at siya ay may takot sa Diyos at siya ay lumalayo sa kasamaan. Well, ang pangkontra doon naman ng kaaway, sabi niya, well, hindi. Actually, may dahilan yan kung bakit niya ginagawa yan. Subukan natin mawala yung protection niya, yung ano. So hanggang umabot ngayon doon sa hiningi ngayon yung idea na si Job ay pwedeng saktan ng kalaban kaya lang wag siyang papatayin. Ayun, umabot doon kaya yan ang pinaka challenge ngayon Kaya napakahalaga na kung saan ay naintindihan natin na at the time nung si Job ay dumaraan ng pagsubok, wala siyang kaalam-alam na mayroon nagpapaligsahan at inalaw ng Lord, hindi dahil gustong saktan si Job, kundi gustong patunayan ng Diyos na ganito ang taong ito na kung saan ay naniniwala sa Kanya. Okay, at sabi nga ni Satan doon sa verse 11 of chapter 1, but stretch out your hand and strike everything he has and he will surely curse you to your face. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Humingi siya ng pahintulot at pinahintulutan naman siya. Sabi ng ganun ay well, very well, and then everything that he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord at sinakatuparan nga niya yung kanyang plinano na pagsalanta kay Job. So dahil dyan ay ang ating masasabi na minsan din natin alam yung pagsubok kung ano talaga ang kadahilanan. Pero nakita natin dito sa pagkakataon na ito na may mataas na layunin, may higher purpose. Sabihin na natin yung terminology, mayroon divine or divine purpose. At laging ganun ang ating buhay, nalalagay tayo sa makalangit, banal na layunin kung bakit ang mga bagay ay nagaganap sa ating buhay. And that is true. Hindi tayo pare-parehas ng ating dinadaanan, pero ang lahat ng yan ay design para ikabubuti natin. Kung hindi pa tayo mananampalataya, para lubusan tayong manampalataya. Kung hindi pa tayo refine, marami pang babaguhin sa ating mga buhay. Dinesign ang mga pagsubok na yan para nang sa ganun tayo ay mapalis yung ating buhay nang sa ganun yung mga natitira na hindi kalugod-lugod sa Lord
ay matutunan natin ang tamang daan at tamang kaisipan at tamang paniniwala. Nang sa ganun mawawala yung ating mga pag-aalinlangan at yung ating kawalan ng kaalaman o yung sinasabing kamangmangan sa kalooban ng Diyos. So napakahalaga ang bagay na yan. Kaya kapag dumating ang mga pagsubok na personal at saka napaka-painful, huwag tayong madi-discourage at do not let discouragement from others make you give up on God. Oh, so pag dumating, yan ang pinaka magandang application kapag dumarating. Another na maisa sa buhay natin aside from hindi tayo dapat na ma-discourage galing sa iba. Okay, kung dumating ang mga pagsubok, ating panghawakan, held fast your integrity, guard your words, and respond with wisdom. So si Job ay nagsalita siya nung siya ay sinabihan na curse God and die. At ang sabi niya sa kanyang asawa, foolish woman, is it only like a good thing na tayo nagpupuri, paraphrasing na po ito, when good things happen and not worship God or honor God when bad things or evil things happen. So makita natin ang sagot niya roon ay napaka-sharp, napaka-eksakto, napaka-tama. At dahil doon ay sinamba niya at patuloy siyang sumamba sa Diyos. So sa atin din, guard your integrity by what? Pagbabantayan natin ang ating reaksyon at pananalita. Importante yung words. At mapuno pa rin ng karunungan ang ating mga sasabihin sa gitna ng ating mga pagsubok. Okay. Another thing is, we always want yung sinasabing human support. Pero kapag ito ay nag-failed or nag-fail, tandaan natin na yung Diyos ay nananatiling tapat or faithful at hindi lang faithful, He is near at saka siya ay karapat-dapat sa ating pagtitiwala. He is always worthy of our trust. Dapat ba? Karapat-dapat ba siya? Well, mag-fail ang tao, pero ang Diyos ay hindi siya mag-fail. Okay. So, yan ang mga aral na dapat natin na makita sa pagkakataon na ito. Kaya, wag nating sayangin ang ating panahon sa pagkuha ng suporta ng ibang tao. Ang mahalaga ay nakasuporta sa atin ang Panginoon, and then hindi mo kailangan na iintindihan ang mga dinadaanan mo sa buhay na ito, but then ang kailangan lang doon na makita mo na sa mga taong binabasa mo, na pag-aralan mo tungkol sa mga dinaanan nila sa buhay, higit sa lahat yung mga kwento at nakasulat sa Biblia, yan ay aral na kung tayo naman ay daraan din naman ng ganun, i-consider din naman natin na kung gaano katapat ang Diyos noon ay hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya mahirap sabihin ang mga bagay nito. To be honest, hanggat hindi ka nandoon ay hindi mo masasabi na ganap na tayo. Pero bakit nga ba nasulat ang aklat ni Job na ito? Para bigyan ng diin ng Diyos na sa gitna ng napakahirap na situation, mayroon Diyos na nakaabang, mayroon Diyos na nagising, at hindi malayo ang Diyos, kundi ito ang nature ng Diyos. Kung sakaling ipahintulot niya, kung sakaling ang suffering na ito ay bunga ng pagsunod sa Diyos or kagustuhan ng Diyos, at kung minsan naman kung ang mga suffering mo ay bunga ng pagkakasala, ang Biblia ay may sagot pa rin na we have to come to Jesus, surrender to Jesus, and dahil doon ay nag-aalok ang Panginoon ng panibagong buhay. Kaya marami ng mga ganyan na tao na nabuhay na sila ay nasa suffering situation, nasa emotional pain sila, pero nung dumating sa kanila ang kaligtasan, mga kapatid, nung dumating sa kanilang kaligtasan, doon lang sila nakalaya
sa mga napakasakit na mga karanasan. That means to say na mayroon kakayanan ang Diyos na palayain tayo doon sa slavery, pagiging enslaved natin doon sa emotional pain na kumisan ay tayo na rin ang tumutulong na ito'y bumibigat, nagiging masakit. Kasi nga ay yun lang ang iniisip natin. That is true na po pwedeng self-inflicted naman yung ating mga kabigatan o mga sakit. So instead, kung ibabaling natin sa mercy, pagpapatawad ng Diyos sa kanyang kaligtasan, makikita mo, mahirap ipaliwanag, pero makikita mo mismo personally kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. That's why marami kayong naririnig, na nababasa o napapanood ng mga taong na-overcome nila ang kanilang pain kahit napaka-bigat, mahirap na i-describe. Mayroon akong napanood na siya ay nagkaroon siya ng physical atrocities, sinaktan siya at napakahirap ng kanyang dinaanan, pero napatawad pa rin niya yung mga taong iyon. So napakarami na. So kung kayo ay nakakarinig ng ganun, hindi po yan mythology or myth, hindi yan pagkukunwari, kundi yan ay kakayanan ng Diyos na palayain tayo sa ating nakaraan at bigyan tayo ng buhay na kung saan ay ganap sa presensya niya at pagpapala na kanyang ninanais sa ating mga buhay. Sa inyong lahat, maraming salamat, at kung nagustuhan ninyo ang pagtalakay na ito, more pa po doon sa ating pinaka-video, mag-subscribe kayo, mag-thumbs up kayo, or mag-like kayo para na sa ganon ay ma-update kayo sa susunod natin na mga pagtalakay na may kinalaman sa salita ng Diyos, para tayo ay magkaroon ng patuloy na education, pagninilay, at higit sa lahat pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Sa inyong lahat muli, ito po ang inyong lingkod, Alex Rona, na namamaalam pansamantala, and see you next time. God bless you all.